Sa pagbuo ng hukbong sandatahan ng kanilang Comprehensive Archipelagic Defense Concept, o ang tinatawag na Territorial Defense Posture, ang Land-Based Anti-Ship Missile System ay isa sa pinakaimportanteng kagamitang pangdepensa na kailangan ng ating hukbong sandatahan, upang magkaroon ng deterrence sa puwersa ng kaaway, na hindi nilalagay ang ating mga sundalo sa peligro. Ito ang dahilan kung bakit bumili ang Philippine Navy ng initial na 3 battery ng land-based BrahMos anti-ship supersonic missile system mula sa India, upang ma-address ang pangangailangang ito. Ngunit ang pagbili ng mga land-based anti-ship missile system ay hindi natatapos sa 3 battery lamang, dahil mas marami pa dito ang kinakailangan ng ating Navy, dahil sa lawak ng karagatan na nakapalibot sa buong bansa, at kailangang malagyan ang lahat ng ito, upang masiguro ang seguridad ng bansa. Ang kakulangan sa pondo, ay isa sa mga dahilan kung bakit limitado lamang ang bilang ng mga BrahMos missile system na binili. Sa katunayan, hindi pa rin naumpisahan ang procurement ng ating Army ng parehong BrahMos missile system, dahil naghahanap pa ng pondo ang gobyerno. Ang magandang balita, dahil may napipintong pagtanggap ng Pilipinas ng humigit kumulang $1.1 billion, o katumbas ng humigit kumulang 120 billion pesos sa susunod na taon mula sa Amerika, kung maaprubahan na ang ipinasang batas ng ilang senador ng Amerika, ng $2.5 billion military aid sa Pilipinas sa loob ng 5 taon, o $500 million bawat taon. Ito ay iba sa kaka-approve pa lang na $8.1 billion military aid sa Indo-Pacific region, kung saan sigurado na ang $500 million dito ay para sa Pilipinas, sa susunod na taon. May $100 million pa na matatanggap ang Pilipinas mula sa Department of Defense ng Amerika bilang grant, kaya $1.1 billion ang posibleng suma total na matatanggap ng Pilipinas. Pinaniniwalaang madali lang itong ma-aproba, dahil base sa botohan sa $8.1 billion military aid sa Indo-Pacific region, ay impresibong unanimous vote mula sa mga mambabatas nila ang naging pabor dito, kaya siguradong ganun din ang mangyayari sa panukalang batas na ito. Ang masamang balita, ay hindi ito pwede gamitin pambili ng mga kagamitang hindi gawa sa Amerika, kaya hindi ito pwede gamitin pambili ng mga BrahMos missile system. Kaya naman, ang mga land-based anti-ship missile system na gawa ng Amerika, tulad ng Nemesis anti-ship missile system, ay isa sa magiging prospect of interest ng ating AFP. Bagamat ito ay may mas mababang range, na nasa 180 kilometers lamang, kumpara sa BrahMos missile system na nasa 290 kilometers, ngunit ang NMESIS ay dinisenyo para mismo sa mga maliliit na military base tulad ng mga EDCA sites nila sa Pilipinas, na mabilis ang ginagawa ngayon. Di katulad ng BrahMos missile system na may malaki at mahabang missile launcher truck. Kaya medyo may kahirapan ito sa pagtago at paggalaw, ang NMESIS ay gumagamit ng mas maliit na naval strike anti-ship missile na gawa ng Kongsberg, at gumagamit ng unmanned remote satellite and radio-controlled tactical vehicles, bilang launchers carrier, kaya mas mabilis itong e-deploy kahit saan dahil maliit, at maari itong isakay sa mga C-130 Hercules, at tatakbo ito ng walang driver, at pupunta sa kung saan siya i-deploy. Dinisenyo bilang shoot and scoot, hide and stay, kung ma-counter-fire man, ay walang problema dahil walang sundalo na mamamatay. Dinisenyo ng US Marines na ang nasa isip ay ang future war nila ay maaring China ang makakalaban, at ang mga maliliit na military base tulad ng sa Pilipinas, Japan at Taiwan, ay ang siyang deployment site, na inaasahang merong mga rough terrain. Hindi ito kayang gawin ng BrahMos missile system. Ang mga air defense system ay isa rin sa priority requirements ng ating Air Force, kung kaya bumili tayo ng Spider air defense system mula sa Israel, na kung papansinin din ay may kunting pag-downgrade ito, upang mapagkasya sa budget ng ating Air Force. Kung gugustuhin ng Pilipinas na gamitin ang tulong pinansyal ng Amerika para sa air defense system, siguradong ang NASAMS air defense system, ang siyang makukuha ng Pilipinas. Ito ay nakahanda na sa integration sa mga air defense ng Amerika tulad ng Patriot Air Defense System,
kaya mas maging banayad ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagdepensa nito sa mga banta ng kaaway. Ang NASAMS o ang tinatawag na National Advanced Surface-to-Air Missile System, ay produkto ng collaboration ng Kongsberg Defence Company ng Norway at Raytheon Defense ng Amerika. Ang nakaganda sa air defense system na ito, dahil gumagamit ito ng mga subok at combat-proven na mga missiles tulad ng AIM-120 air-to-air missiles, na maaring meron na ang Pilipinas ngayon, o kasama ito sa F-16 fighters procurement sa oras na dumating na ang mga fighters na ito sa ating bansa. Kahit ang pinakakilalang AIM-9 Sidewinder missiles na marami sa arsenal ng ating Air Force, ay pwede gamitin sa NASAMS air defense system. Ito ay magpapahusay sa logistic chain and supplies ng ating hukbong sandatahan, partikular ang ating Air Force. Di na matatawaran ang combat experience ng NASAMS missile system, na ang pinakahuli ay ang pagligtas nito ng maraming buhay, ari-arian at mga infrastruktura sa Ukraine, sa mga brutal na mga pag-aatake ng Russia sa mga residential area ng pangunahing mga syudad ng Ukraine. Ang pagpakitang gilas ng NASAMS ay nagtulak kay Ukrainian President Zelensky na mag-request pa ng maraming NASAMS missile system sa Amerika at Norway, na agad namang tinugunan upang depensahan ang mga sibilyan. Ang NASAMS ay napakahusay na gwardiya sa mga military installation, airbase, naval ports, at mga pangunahing syudad. Ito ay mas mura, mas flexible, mas mobile, mas maasahan, at mas eksperyensyado sa totoong labanan. Ang pagsakatuparan din ng pagbili ng mga Chinook helicopters, ay naging maliwanag dahil sa tulong pinansyal na ito ng Amerika. Mapapansin ngayon pa lang sa balikatan exercise, ay kasama na sa training sa ating mga sundalo, ang pagsasanay sa sling load gamit ang A-22 cargo bag sa CH-47 Chinook helicopter ng Amerika, kahit walang ganoong helicopter ang Pilipinas. Isang pagpapahiwatig na merong nalalapit na pagbili ng ganitong helicopter sa ating Army, dahil isa ang heavy lift helicopter sa mga requirements nila, at ang malaking tulong pinansyal na ito ng Amerika ngayon sa Pilipinas, ay maaring siyang magsakatuparan sa proyektong ito. Ang Pilipinas ay tumingin sa iba pang supplier ng mga heavy lift helicopters, matapos sumugal sa pagbili ng Russian helicopters, kahit binalaan na ito sa epekto ng arms embargo ng Amerika sa Russia. Bagamat hindi lang Chinook ang tinitingnan ng Pilipinas bilang kapalit, ngunit dahil sa tulong pinansyal na ito ng Amerika, na magagamit lamang ito sa mga kagamitang gawa sa kanila, ang Chinook ay maliwanag na ang siyang mabibili ng Pilipinas.